Governor Mark Ronald Lambino. Ng NIA. So during the the past 2 weeks or 3 weeks po na malakas ang ulan, especially nung pumasok po yung malakas na habagat tapos dumating po yung mga bagyo, all of the gates ng NIA, at least the sluice gates po ng irrigation natin, nakasara po yan. So ibig sabihin hindi nag-feed yung mga galing po sa San Roque, wala pong tubig walang excess water from the irrigation systems natin na nag-feed sa atin mga irrigation canals. Tama po? Tama po, sir. So all of the water na nanggagaling po lumalabas sa ating mga irigasyon, yan po yung bit-bit ng ulan or yung hindi na po ma-absorb ng lupa na tumatakbo na po. Kaya nagmimistulang drainage ang ating mga irrigation canal. Bagamat hindi talaga sila drainage lines. Tama po, di ba? Tama po, sir. So, yung San Roque system, yan po yung sumasalo ng Binga at saka Buklaw. That's San Roque Dam at least. Yes po, tama po. So, irregardless, pag nakabukas po yung lahat ng gates, I think 13 gates ba pag pinagsama yung Binga at saka Buklaw o 15 gates, something like that. Nakalimutan ko na po. Hanggat hindi po nagbubukas si San Roque ng kanyang gate, wala pong ikakabahala ang mga kababayan natin na nasa Agno River System. Wala po, pero mayroon pa rin silang nakabukas. Yes po, which is part of the, para tuloy-tuloy na umaandar po yung power plant at the same time which is feeding po yung ating may irrigation. Yes. Meaning ito yung regular na nakabukas na gate po yan ng po San Roque. Yes po, ito po yung turbina, Yung turbina na nag-create ng power. Aba, tama po. So, naka-maximum kwan po sila. Nagpo-produce sila ng power ngayon. Pero hindi po tayo nagpapakawala ng tubig beyond what is the normal release ng San Roque nitong po. nakaraang 2-3 linggo. Tama po yun, no? Tama po, tama po. So yung tubig sa Agno ngayon na naipon, ito ay either galing po sa ulan or pwede po i-confirm to ng ating PDRRMO, yung finifeed naman ng Camiling River kasi yan ay nagbibigay din ng tubig dyan sa Lower Agno, particularly po sa mga taram, patungo po ng Bugalyon, Aguilar hanggang Lingayen. Tama po yun, sir, di ba? Yes po, pero aside from sa Roque, may mga ibang tributaries po, mayroon po, may ibang feeder tributaries po, but nonetheless, Banela, as far as the Agno system is concerned, hindi po nagpapakawala ng excess water ang San Roque kasi nag-iipon pa po tayo. Tama po, tama po. Pasukin ko na rin po yung tanong na yun. I don't know if you have a representative of Pag-asa, but I'm sure Nia can answer this. Hanggang kailan po natin ina-expect ang mga tag-ulan? At least, kasi kayo ay nagsusukat kayo ng irrigation supply natin para sa lalawigan ng Pangasinan. Base sa forecast po ng Pag-asa, hanggang mga kailan po yung estimate na may ulan po dito sa area natin? Pangasinan, going towards eastern part of Luzon. Hanggang kailan po kaya ito, yung based on their projections? Based po sa kanilang prediction is hanggang I think this third quarter ng September. After that, itong September may maulan pa pong darating. Pagdating ng October, ito na yung tatama yung El Nino naman. Yes po. So sa sitwasyon po ng San Roque ngayon, you mentioned a number earlier, nasa 274 meters above sea level po. Yes po, San nasa Roque. 274 na po yung water surface. Categorically po, masaya na po ba ang NIA sa naipon na tubig ng San Roque para po sa darating na El Nino? Yan po ang level. Actually, 265. Masaya na po kami. Basta umabot ng 265 for yes the po. El Nino. Yes po. So, masustain yan po natin yung ating program area. So as of now, the waters of San Roque, medyo makakainga po ang ating mga farmers kasi pagdating po ng October, November, siguradong hindi po tayo makukulangan ng tubig, at least dun sa dinadaanan ng irigasyon ng NIA. Yes po. Tama po Continuous naman po yung coordination with San Roque para doon sa tubig na yon. So yes at least pagdating po diyan na pagpumasok po yung El Nino, makakainga naman po ating mga farmers. Sigurado may tubig sila. Yun po yung 5 system na sakop niya. The rest, wala po. Opo.